Okay, good day class. Mag-solve tayo ng examples of derivatives of trigonometric functions. Okay, so may nakasulat na dito kasi actually, natapos ko na sana itong video na to, inulit ko lang. So doon, ang nagawa ko or yung examples na trinay ko isolve ay ito. So hindi ko na babaguhin, ito na lang ulit, no? So first is to get the derivative of sine of cosine 2x squared. Okay? So, kapag ganito, huwag kayong malilito, no? Ang kukunan po natin ng derivative dito is yung main function, so yung pinakamalaking function, which is yung sine. No? Yung cosine 2x squared, yung cosine 2x squared ay it's just the argument of the sine function. Okay? So, based sa previous video natin, ano nga ulit ang differential ng sin u, that is equal to cosine u times du with respect to dx. Okay? So, dito yung u natin, sa example na to, yung u natin ay equal sa cosine ng 2x squared. Okay? Tandaan niyo yan. So, it's like, meron tayong, kinukuha natin yung derivative ng sine ng u, wherein our u is equal to cosine ng 2x squared. Okay, so dito, the answer is the derivative of sine u, that is equal to, ito, no, cosine of u times derivative of u with respect to x. If this is my u, no, cosine of 2x squared, then the derivative of u with respect to x is equal to what? Ayun. Okay? So, ang derivative ng cos, dun sa ating previous video, that is negative sine. Tama? So, this is negative sine 2x squared times du with respect to x. Ulit, no? So, what I meant is chain rule, no? So, multiply pa natin to doon sa derivative nung nasa loob. So, that is times 4x. Okay? Or negative 4x sine 2x squared. Okay? So, that is du with respect to dx. Ayan. So, substitute natin to dyan, and yung u dito, we get the answer is cosine of u, cosine of cos 2x squared times negative 4x sine 2x squared. Erase ko lang to para walang gulo masyado. Okay. Okay, so write natin yan. Negative 4x sine 2x squared times cos of cos 2x squared. Okay, so this is the final answer. Okay? Palaging tatandaan guys yung chain rule, ano? And always tandaan nyo rin yung main function. Kailangan ma-identify natin yun sa unang tingin pa lang. Okay? Kasi baka mamaya nyan malito kayo. Ito yung kinunan nyo. No? Ito dapat po. Yung pinakamalaking function. Okay? Itong function na to, although function siya po ay nasa loob lang no main function. Siya yung kinukunan ng sine. Okay? Okay. Okay, next. Tan of log base 2 2x cube. Log of 2x cube base 2 pala. Okay, so again, what is the main function? The main function dito is yung tan, and we know that the derivative
dito, the derivative of tan u is what? Sec squared u times du with respect to dx. Okay? Dito sa function natin, sa example natin dito, ang u natin is yung nasa loob, that is log of 2x cubed base 2. Okay? So, the answer here is, ayan, copy muna natin to, sec squared u du with respect to dx. Okay? So, yung u, itong u, ito na yan. So, yung chain rule, du dx, du with respect to dx, kailangan natin kunin. So, paano kunin yon? Well, kailangan natin kunin yung derivative nitong function na to. So, du with respect to dx, that is equal to, so kapag may log function, log of u base b, nasaan nga yan? No. So, if we have, for example, log of function, let's say z base b, ang sagot dito, ang derivative nito, ddx nito is what? 1 over z times log of e base b times dz with respect to dx. Naalala? Okay, so dito, sa example natin, yung z natin is 2x cubed. Ang b natin is 2. Ang base natin ay 2. So, let's try to get the derivative of this function. So, kopyahin natin. That's 1 over z. So, 1 over z. Ang z natin ay 2x cubed. Times log of e base b. Ang base natin ay 2. Times derivative nitong, times derivative nitong z. So, ang derivative ng z is, that is, 3 times 2, 6x, 3 minus 1, that is 2. Okay? So, actually, kung itong 6x squared, ilagay ko na lang dun sa numerator. Ayan, 6x squared, magka-cancel si x squared, at makaka-cancel si x squared sa baba, matitira si isang x na lang. And that's 6 over 2 or 3. Okay? So, this is just equal to 3 times log of e base 2 all over isang x. Okay? So, ayan. Pwede na natin i-assemble, ano? Ito. So, the answer here is just sec squared ng u. Ang u natin ay log of 2x cubed base 2. Ito na yung sec squared u times du with respect to dx, which is this one, times 3 log of e base 2 over x. Okay? So, this is the final answer. Okay? Okay. Last is this one. Cosecant to the fourth of 2x squared. Okay, guys. So, kapag ganito, i-treat nyo to, as ganito. Ayan, kapag may nakita kayong exponent, di ba, sinabi natin that notation is as if ganito lang yan. Same lang yan sa getting the derivative of cosecant ng 2x squared. Itong buong function na to, raised to the fourth power. Ito po ay same lang,
So, kung maalala sa trigonometry nyo, that's just the same. This is just another notation. This is just another notation of this. Okay? Okay, so, anong importance nun? Okay, so, pwede kong i-treat ito as my u. No? So, ang kinukunan ko na ngayon is, yun, no? My main function pala is just, ang kinukunan ko is derivative ng isang function, u to the 4th power. Okay? And we know that dx ng u to the 4th is just is just 4 times u raised to 4 minus 1 or 3 times chain rule du with respect to dx. Diba? Ito yung main function mo. It's just u raised to 4. It's not cosecant of 2x squared. Dun kayo posibleng malito. Okay? So, gawin natin siya for this, yung example na talaga. Actually, ito na nagawa na natin, yung u natin ay cosecant ng 2x squared. Okay, so let's assemble na lang dito. Napaka-basic. Kinukunan lang natin pala is u to the 4th. So, that is 4. Ito ko nilagay. 4 times u, which is cosecant ng 2x squared raised to 3. So, kung raised to 3, pwedeng dito ko nalagay cosecant cube of 2x squared times du with respect to dx. Okay? So, ang problem naman natin, what is du with respect to dx? Ngayon, ang u natin ay cosecant ng 2x squared. So, ang du natin, du with respect to dx ay, ayun na. No? So, what is the derivative of a cosecant function? That is negative cosecant ng function cotangent of the same function. Okay? So, ito po yung ating formula for that. Pero, kailangan pa natin i-multiply via chain rule na derivative nung nasa loob. So, that is 4x. Or, that is negative 4x cosecant 2x squared cot 2x squared. Okay? So, ito po ay substitute lang natin doon. So, that is 4 cosecant cube ng 2x squared times negative cosecant ng 2x squared cot 2x squared. Okay? So, may common term which is cosecant 2x squared. Pwede natin pagsama yon. Yung negative, ilagay ko na lang dun sa dulo. Tama ba yan? Times 4x pa pala. Sorry. Hindi ko nakita yon. Okay? So, yung negative, ilagay ko sa pinakaunahan. So, negative, tsaka itong dalawa, 4 times 4. So, 16x. So, accounted for na yung 4 na yan, pati itong 4x na to. So, that's 16x. Pati itong negative sign na to, accounted for na. So, ito na lang, cot at cosecant. Yung cosecant cube at cosecant, ipag-multiply ko na sila, ipagsama ko na. So, that is cosecant to the 4th ng 2x squared. Ayan, pinagsama ko na yan. Dalawa na yan. Ito na lang yung natitira. Times cot 2x squared. Okay, so this is the final answer. Okay. Oops. Okay, so that will be all.